Ang laban ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, kontra sa Mexican legend 4 Division World Champion na si Eric El Terrible Morales ay ang isa sa maituturing na pinakamatindi at tumatak sa kasaysayan lalo na sa ating mga Pinoy boxing fans. Sapagkat maliban sa napakatinding laban na ating nasaksihan noon, ay dito din sa labang ito nag-umpisang mahubog si Pacman bilang isang complete fighter. Sapagkat kung ating babalikan ang mga naging laban nito, nung una pa lamang siyang gumagawa ng pangalan sa Amerika. Bagamat may bilis at lakas, ay madalas naman siyang masabihan ng mga eksperto noon na isang one-dimensional fighter sapagkat umaasa lamang daw ito noon sa kanyang bilis at lakas ng kanyang kaliwang kampo. Subalit, matapos ng matalo ni Pacquiao kay Eric Morales sa kanilang unang paghaharap noong taong 2005, ay tila naisip ng legendary trainer na si Coach Freddie Roach na kailangan nang i-develop ang kanang kamao ng Pinoy upang maging isang complete fighter. At dito nga mga kaibigan, sa ikalawang pagtutuos ni Pacman at ng Mexican legend, ay dito isinilang ang pamatay na right hook ni Manny Pacquiao na tinawag nilang Manila Ice. Sa labang ito ay nakabawi na ang Pinoy champion at epektibo nitong nagamit ang kanyang right hook sa laban na naging susi upang makuha ang panalo kontra sa Meksikano. Pagdating naman sa kanilang ikatlong sagupaan, ay mas lalong naging epektibo ang kanang kamay ni Pacquiao sa labang ito. Kung noong second fight ay kinailangan pa ni Manny ng 10 round upang wasakin si El Terrible, ay dito sa ikatlong pagtutos nila ay 3 round lamang ay sapat na para tapusin si El Terrible Morales.